Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming kababaihan sa Europa ang pinarusahan dahil sa pagkakaroon ng relasyon sa mga sundalong Aleman. Sa mga bansa tulad ng Pransya, Belgium, Netherlands at Italia, sila ay pinahiya sa publiko, pinalitan ng buhok, pinagbubugbog at itinakwil ng lipunan. Inakusahan ng pagtataksil, ang kanilang parusa ay hindi nagtakda ng pagkakaiba sa pagitan ng mga kumilos dahil sa pag-ibig, pangangailangan o pamimilit. Ang pagtanggi ay hindi huminto sa kanila. Ang kanilang mga anak na ipinanganak mula sa mga relasyon na ito ay lumaki na itinuturing bilang mga anak ng kaaway. Sa mga bansa tulad ng Noruega, itinataguyod ang ideya na sila ay may mga depekto sa isip at isinailalim sila sa mga pseudo-scientific na pag-aaral upang bigyang katwiran ang kanilang diskriminasyon. Marami sa kanila ang inampon, ipinasok sa mga institusyon o pinilit na itago ang kanilang pinagmulan upang makaligtas. Bakit ang paghihiganti ng post-war ay bumagsak ng may labis na kalupitan sa mga kababaihang ito at kanilang mga anak? Ang pagpapahiya sa mga kababaihan ng kaaway, katarungan o kalupitan. Ang katawan ng babae ay naging isang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan, isang teritoryo kung saan ang kaaway ay nagpatupad ng kanilang dominyo sa mga dehumanizing na gawain upang patibayin ang kanilang kapangyarihan at pagkalalaki. Kabilang sa mga praktikang ito, ang pag-ahit ng ulo ng mga kababaihan ay nagkaroon ng malalim na simbolikong kahulugan. Ito ay isang paraan ng pag-agaw ng kanilang pagkababae at ng pag-aangkin sa kanilang mga katawan. Ang parusa ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin isang pampublikong pagpapahiya. Naging isang entablado ng digmaan, ang kanilang mga figura ay naging isang kanbas kung saan ang nagwagi ay nag-iwan ng mensahe ng tagumpay. Para sa mga lalaki, ang praktikang ito ay may dobleng layunin. Ipakita ang tagumpay sa kanilang mga kababayan at markahan ang pagkatalo ng mga kalaban. Sa mga panahon ng labanan, ang kaligtasan ay nagtakda ng mga desisyon ng maraming kababaihan. Ang iba ay nagsamantala sa presensya ng mga puwersang nag-okupa upang makakuha ng mga benepisyo sa isang panahon ng matinding kakulangan. Habang ang iba ay gumagawa nito upang makaligtas. Ang iba ay ideolohikal na nakipagtulungan sa rehimen ng Nazi, alinman dahil sa pampulitikang paniniwala o dahil sa pagnanais ng kapangyarihan. Mayroon ding mga kababaihan na naiiwan ng mag-isa dahil sa pagkawala ng mga kalalakihan na ipinadala sa harap, ay napilitang makipag-ugnayan sa mga okupante, kahit na ang ilan ay pumasok sa prostitusyon upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Sa Pransya, ang mga itinuturing na may kaugnayan sa mga sundalong Aleman ay inakusahan ng horizontal na kolaborasyon, isang termino na ginagamit upang ilarawan ang mga ugnayang emosyonal o sexual sa mga miyembro ng hukbo ng okupasyon. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan sa kaaway ay itinuturing na isang pagtataksil dahil tinutukoy itong isang pagsuko sa pambansang pagkakakilanlan kapalit ng rehimen ng Nazi. Ang mga historiador ay nagdokumento ng iba't ibang mga sitwasyon na kabilang sa ganitong kolaborasyonismo. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Aleman, pagbibigay ng ilang uri ng serbisyo, pagkain o simpleng paglalakad kasama sila ay sapat na upang ituring na mga traidor. Ang fenomeno ng pagpaparusa sa mga kababaihan na inakusahan ng kolaborasyon ay hindi natangi sa Pransya, kundi kumalat sa mga bansa tulad ng Italia, Belgium at Netherlands, lalo na sa pagitan ng 1090 at 43 taon hanggang 1095 taon nang ang mga puwersang alyado ay umusad sa pagpapabalik ng mga teritoryong nasakop. Bagaman may iba't ibang uri ng parusa, ang pag-ahit ng buhok ang pinakamadalas at pinakapansin-pansin. Tinataya ng mga 20,000 Pransesang kababaihan ang isinailalim sa pagpapahiya na ito. Ngunit hindi lang nila pinutol ang kanilang buhok, kundi sa ilang pagkakataon sila ay tinanggalan ng damit at dinala sa mga pampublikong plaza upang pagtawanan at pagmumultuhin. Ang presensya ng madla
ay may mahalagang papel sa ganitong uri ng parusa. Ang layunin nito ay palakasin ang kahihiyan at patibayin ang leksyon na ipinataw. Bukod sa pag-ahit ng buhok, sa ilang mga kaso, minarkahan ng kanilang mga katawan ang mga simbolo ng Nazi o mga pariralang prostituta ng mga Aleman. Ang mga gawaing ito ay naglalayong burahin ang anumang bakas ng dignidad mula sa mga inaakusahan at palakasin ang ideya na ang kanilang mga katawan ay responsable sa isang hindi mapapalitang pagtataksil. Ang katawan ay hindi na itinuturing na isang sagrado, kaya't hindi maitatago ng babae ang mga katangian ng kanyang pagkababae. Ang pagpapahirap na kanilang dinanas ay nagpapakita ng pangit na kalikasan ng kanilang panloob na moralidad. Ang parusa sa mga kolaborasyonista ay hindi nakabatay sa paglabag sa isang nakasulat na alituntunin, kundi sa isang paglapastangan sa mga pinahahalagahan ng lipunan. Ang pag-ahit ng buhok ay may mga ugat na matagal nang nakatanim at paulit-ulit sa mga oras ng krisis na pampulitika at militar. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang parusang ito ay ipinatupad sa iba't ibang mga bansa na nasa ilalim ng okupasyong Aleman. Mula sa pagdaong sa Normandy, kumalat ito sa Pransya at Italia at nagpatuloy sa Belgium, Netherlands, Denmark, Yugoslavia, Poland at Slovakia. Ang mga larawan ng mga kababaihan na may nakahubad na ulo ay naging isang visual na testamento ng panahong iyon. Sa Pransya, ang pinakatanyag na imahe ng parusang ito ay si Simone Tuse, nakuha ng fotoperiodista na si Robert Capa noong ika-16 ng Agosto, 1944. Ang litrato ay nagpapakita ng batang babae na may ahit na ulo at may swastika sa noo, nakapalibot ng isang hostil na madla habang may karga siyang sanggol na anak ng isang sundalong Aleman. Ang imahe na ito ay nailathala sa Amerikanong magasin na Life at kalaunan ay kumalat sa iba't ibang mga media. Sa panahon ng okupasyon, si Tus ay nagtrabaho sa isang tanggapan ng mga tagapagsalin na nagsisilbi sa mga Aleman at may simpatya sa isang partidong pabor sa nazismo. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang umibig sa isang sundalong Aleman, si Erich Gott, na siyang ama ng kanyang anak na babae. Siya, na may edad na 32 taon, ay nagnanais na magpakasal sa kanya, ngunit ang digmaan ay naghiwalay sa kanila. Habang siya ay ipinadala sa harap ng digmaan sa Russia, siya ay nanatili sa bilangguan ng 26 na buwan. Ang mga kababaihang may ahit na ulo ay naging simbolo ng isang muling naitayong pagkamaskulino na nagpapakita ng koneksyon ng mga kasarian sa isang konteksto kung saan ang mga kalalakihan na tinalo sa digmaan ay hindi nakapagtanggol ng kanilang bansa. Noong 1868, ipinahayag ng aktivistang si Elizabeth Cady Stanton, isang pioneer sa paglaban para sa karapatang pangkababaihan, na ang elementong panlalaki ay kumakatawan sa pagkawasak, digmaan at kasakiman na nagdudulot ng kaguluhan at pagdurusa sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang paglaya ng Europa ay isang yugto na minarkahan ng magkahalong damdamin. Habang ang iba ay nagdiriwang ng tagumpay, ang iba naman ay nakaramdam ng takot at sakit. Upang palakasin ang kolektibong kagalakan, inihulog ng lipunan ang kanilang galit sa mga kababaihang nagkaroon ng relasyon sa mga sundalong Aleman. Ang paghihiganti ay bumagsak sa mga kababaihan na, sa panahon ng digmaan, ay nakita sa publiko na nagpapakita ng pagmamahal sa mga itinuturing na kaaway. Sa mga oras ng digmaan, ang hangganan sa pagitan ng personal at pampulitika ay naging malabo, kaya't ang pag-ibig ay naging isang akto ng pagtataksil. Ang mga pribadong pagsasama ay hindi nakikita, ngunit nagdudulot ng iskandalo. Para sa marami, ang mga relasyon na ito ay impulsibo o simpleng resulta ng kapabayaan. Sa Holland, tinatawag nila silang Moffen-Maiden, sa Belgium, Moffen-Hoeren, at sa Pransya, Femmes à bouche, mga terminong may malupit na kahulugan. Ang pagpapakita ng ahit na ulo sa publiko ay nagiging isang paraan ng pagkabagsak. Ang pagpapatupad ng parusang ito ay nangangailangan ng tumpak na pagsasagawa. Bago matapos ang okupasyon, ito ay isinasagawa ng lihim, ngunit sa pagdating ng paglaya,
Ang mga inaakusahan ay dinala sa harap ng madla at ipinakita sa mga pampublikong lugar. Ang mga gawaing ito ay isinagawa ng may malaking pagpaplano na may hitsura na halos formal. Ang mga armadong lalaki ay sumalakay sa mga bahay at sa pilitang kinuha ang mga biktima. Ang kanilang mga ulo ay inahitan, minsan ay minamarkahan ng mga simbolo ng Nazi. Sa ilang mga kaso, sila ay tinakpan ng tar at mga balahibo at pinilit na maglakad ng walang damit sa mga kalye habang pinagtatawanan at binubuli ng madla. Ang ilan ay pinagbabatuhan ng bato, pinagbubugbog at may mga pagkakataon pang ang pinapatay. Ang parusang ito ay ipinatupad din sa maliliit na lokalidad na ang buong komunidad ay saksi at kasabwat. Hindi lamang ang mga miyembro ng resistensya ang nakilahok, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao mula sa lahat ng edad. Isang kilalang halimbawa ng kolaborasyonismo ay si Coco Chanel na ang kasaysayan ay minarkahan ng kanyang relasyon sa mga Nazi. Ang tanyag na disenyor ay may malapit na ugnayan kay Hans Günther von Dinklage, isang ahente ng Aleman na nakabase sa embahadang Aleman sa Paris at may tiwala mula kay Hitler. Bago pa man ang digmaan, mayroon na siyang kontak sa kanya at sa panahon ng okupasyon, magkasama silang nanirahan sa isang marangyang suite sa Hotel Ritz. May mga teorya na nagsasabing si Chanel ay naging isang informant para sa mga Aleman. Ang digmaan ay hindi tumigil sa kanyang negosyo kundi nagbigay pa sa kanya ng mga bagong oportunidad. Ang kumpanya ni Chanel na karamihang pag-aari ng pamilyang Wertheimer ay naapektuhan ng mga batas laban sa mga Hudyo na nagbigay daan upang makuha ni Chanel ang kontrol. Sa pagtakas ng mga Wertheimer at sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa Nazi, nagawa niyang agawin ang tatak. Pagkatapos ng paglaya ng Pransya, nakaiwas si Chanel sa mga paghihiganti. Kasama ang kanyang kasintahan, lumipat siya sa Switzerland, kung saan siya nanatili hanggang 1954. Ironiko, nang magpasya siyang ibalik ang kanyang tatak, ang mga Wertheimer ang nagbigay ng suporta sa kanya sa pinansyal. Mga kababaihan sa ilalim ng rehimen at ang kanilang pagbagsak. Sa pagitan ng 1943 at 1945, nakaranas ang Italia ng isang panahon ng matinding tensyon at mga individual na desisyon na nagmarka sa parehong mga fasyista at antifasyista. Habang papalapit ang digmaan sa wakas nito, ang bansa ay nagdadala ng isang mabigat na pasaning psikolohikal at emosyonal na nakaapekto sa kalupitan na kumalat sa panahon ng paglaya. Ang populasyon na puno ng galit ay nagpasya na parusahan ang mga itinuring nilang may pananagutan sa mga tao ng paghihirap sa ilalim ng diktadura. Ang paghihigante ay tiningnan bilang isang paraan upang puksain ang fasyismo at magsimula ng isang bagong yugto para sa bansa. Sa kontekstong ito, ang paghihiganti laban sa mga kababaihang pinaghihinalaang nakipagtulungan sa rehimen ay nagkaroon ng isang partikular na dimensyon. Maraming mga kaso ang naitala kung saan sila ay pinarusahan, bagaman mahirap tukuyin ang eksaktong bilang. Higit pa sa kanilang bilang, ang mga pangyayaring ito ay naitala at pinag-aralan dahil sa kanilang kahalagahan sa kasaysayan. Ang pagsasanay ng pag-ahit ng buhok ng kababaihan ay naging isang paulit-ulit na akto sa ilang mga teritoryong Europeo na apektado ng digmaan na umabot hanggang sa katapusan ng 1945. Ang mga kababaihang nakaranas ng kahihiyan na ito ay hindi palaging mga masigasig na tagapagtanggol ng rehimen. Marami sa kanila ang pinarusahan lamang dahil sa pagkakaroon ng mga ugnayang pampamilya o sentimental sa mga miyembro ng fasyismo, mga sundalong Aleman o maging mga sundalong Amerikano. Ang pag-uusig na ito ay nagpapakita ng klima ng kaaway na namutawi sa mga taon na iyon. Mula nang umakyat si Mussolini sa kapangyarihan noong 1920 hanggang sa kanyang pagbagsak noong Hulyo ng 1943, ang galit laban sa fasyismo ay lumago sa maraming sektor ng lipunan. Sa kanyang pagbagsak, nagsimula ang mga paghihiganti laban sa mga itinuturing na bahagi ng rehimen, hindi alintana kung tunay nga ba silang nakilahok dito o hindi.
Ang sama ng loob na naipon sa loob ng mahigit 2 dekada ay nagpasiklab sa kagustuhang maghigante. Pagkatapos ng pagpapatalsik kay Mussolini, ang Italia ay naging isang larangan ng labanan. Ang mga Aleman na dating mga kaalyado ay naging mga mananakop. Inatasan ni Haring Victor Manuel III si Pietro Badoglio bilang leader ng bagong pamahalaan, ngunit inokupahan ng mga tropang Nazi ang karamihan ng bansa hanggang sa dumating ang mga puwersang Amerikano. Bagaman may papel sa paglaya, ang ilang mga sektor ay nakitang ang mga Amerikano ay isa pang puwersa ng okupasyon. Ang pagbagsak ng fasyismo ay hindi lamang nangangahulugang pagpapaalis ng isang mapaniil na gobyerno, kundi pati na rin ang pagtatapos ng isang paghahari na tumagal ng higit sa 20 taon. Ang galit ng tao ay nagsikap na mailabas sa pamamagitan ng mga parusang itinuturing na hindi gaanong marahas, tulad ng pag-ahit ng buhok ng mga kababaihan. Pinaniniwalaan na ang mga akto na ito ay nakaiwas sa mas matinding paghihiganti at nakapaglamig ng galit ng nakararami. Sa ilang mga kaso, pinaniwalaan ng hustisya na ang mga aksyon na ito ay kinakailangan upang mapanatili ang kaayusang pampubliko. Isang halimbawa ng ganito ay nang mangyari sa Bergamo, kung saan isang babaeng biktima ng ganitong parusa ang nagulat laban sa kanyang salarin. Gayunpaman, pinawalang sala ng hukuman ang akusado na nagsabing ang parusang iyon ay naglingkod upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Para sa mga hukom, bagamat nakakadiri, ang pag-ahit ng buhok ay isang parusa na hindi lumalabag sa mga pangunahing karapatan tulad ng buhay o pisikal na integridad. Nahulog sa alindog ng kapangyarihan ang aktres na minahalang isang Nazi. Kilalang-kilala noong kanyang panahon, hinahangaang dahil sa kanyang kagandahan at may limitadong talento sa pag-arte, nakamtan ni Lida Baarova ang kasikatan sa mundo ng pelikula. Subalit ang kanyang kapalaran ay nagdala sa kanya mula sa kaluwalhatian patungo sa pag-iisa at nagtapos ang kanyang mga araw sa pagiging isang kalimutan. Siya ay isa sa pinakamatingkad na mga imahe sa pelikula sa kanyang kabataan, ngunit sa paglipas ng panahon, naging isang aktres na may mababang kahalagahan. Ipinanganak bilang si Ludmila Babkova, lumaki siya sa isang pamilya kung saan mahalaga ang sining. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa sektor ng munisipyo, samantalang ang kanyang ina ay isang mang-aawit sa opera. Ang kanyang kapatid na si Zorka, na may mas mataas na edukasyon at may talento na pinuri ng mga kritiko, ay naging aktres din. Subalit, ang kanyang karera ay naputol dahil sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan na nagdala sa kanya sa isang malungkot na katapusan. Sinasabing ang aktres ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng parehong kondisyon, bagaman sa mas kaunting antas. Pagkatapos ng isang maikling pagsasanay sa sining ng entablado sa Praga, hindi nagtagal ay umakyat si Baarova sa industriya ng pelikula. Ang kanyang unang pelikula, Patriotas Caídos, ay ipinalabas noong 1930 nang siya ay 18 taong gulang pa lamang. Sa mga sumunod na 2 taon, nakagawa siya ng halos 20 pelikula sa Czechoslovakia at naging isa sa mga pinakasikat na aktres sa kanyang bansa. Ang kanyang tagumpay ay mabilis na lumagpas sa mga hangganan at noong 1935, ang pelikulang Barcarolle ay nagbukas ng mga pinto para sa kanya sa labas ng kanyang sariling bansa. Nakakuha pa siya ng alok upang magtungo sa Hollywood, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa Europa. Noong 1936, kinuha siya ng makapangyarihang producer ng pelikula na UFA at nanirahan sa Alemanya. Habang nasa bansa, nakipagromansa siya sa iba't ibang personalidad, kabilang na ang aktor na si Gustav Fröhlich. Subalit, nagbago ng husto ang kanyang buhay nang makilala si Joseph Goebbels, ang makapangyarihang ministro ng propaganda ng rehimen ng Nazi at tiwala ni Adolf Hitler. Ang nagsimula bilang isang pagkakataon na pagkikita ay naging isang relasyon na nag-iwan ng malalim na bakas sa lider ng Nazi. Sa paglipas ng panahon, iginiit ni Baarova na hindi niya lubos na naintindihan ang mga implikasyon ng relasyon na iyon at nagsabi siyang kumilos nang walang mga layunin sa politika.
Gayunpaman, ang kanyang pagiging malapit sa mga matataas na opisyal ng Alemanya ay nagbigay sa kanya ng mga benepisyo sa personal at profesional na aspeto. Pati si Hitler na mahilig sa pelikula ay nagnais makilala siya at inalok pa siya ng pagkamamamayan ng Alemanya. Sa panahong iyon, ang kanyang imahe ay naging mahigpit na nauugnay sa nasismo, isang bagay na magbabayad siya ng mahal mamaya. Hindi siya ganap na nakakaalam noong panahong iyon kung anong mga kahihinatnan ang maaaring idulot ng pagkakaugnay na iyon sa kanyang hinaharap. Tumaas ang tensyon simula nang magsimula ang kanyang romansa kay Goebbels noong 1936. Habang tumatagal, ang politikal na presyon sa kanilang relasyon ay naging mas matindi at naging isang problema na si Hitler na ang kailangang lutasin. Tulad ng ibang mga mabilisang pag-iibigan ng ministro ng propaganda sa mga batang aktres, ang ugnayang ito ay umabot sa isang hindi inaasahang lalim. Napakalaki ng impluwensya ni Barova kay Goebbels, kaya't siya mismo ang nagbitiw sa kanyang posisyon, naglayong lumipad patungong Japan bilang ambasador kasama siya upang magsimula ng bagong buhay. Subalit, tinanggihan ni Hitler ang ideya ng pagkawala ng isang mahalagang kaalyado sa kanyang gobyerno, lalo na sa isang sensitibong panahon tulad ng paglagda sa kasunduan ng Munich kung saan nakuha ng Alemanya ang bahagi ng Czechoslovakia. Upang maiwasan ang isang iskandalo na maaaring magpahina sa kanyang posisyon, iniutos ni Hitler ang pag-alis ni Barova mula sa bansa. Sa kabilang banda, ang asawa ni Goebbels, si Magda, ay may mahalagang papel din sa desisyon na ihiwalay ang aktres mula sa buhay ng ministro. Bilang resulta, ipinadala si Barova pabalik sa kanyang bayan. Habang siya ay nasa Alemanya, nakilahok siya sa 7 pelikula na may wikang Aleman na walang bakas ng dayuhang aksento. Ang ilan sa mga pelikulang ito ay subtle na nagpapahayag ng ideolohiya ng rehimen tulad ng pelikulang Patrioten 37, kung saan ang kanyang karakter ay umibig sa isang Aleman na espiya na nagtatago sa bahay ng isang Pranses. Pagbalik ni Barova sa Czechoslovakia, ang kanyang bansa ay hindi na pareho. Naging isang estado ito na nasasakupan ng Nazi na tinatawag na Protectorate ng Bohemia at Moravia. Bagamat ipinagbawal siyang magtrabaho sa pelikula sa Alemanya, wala siyang nakitang mga paghihigpit sa simula nang bumalik siya sa Praga upang ituloy ang kanyang karera. Nagpatuloy si Barova sa kanyang mataas na buhay panlipunan, nakapaligid sa mga makapangyarihang tao. Ngayon ay kabilang sa mga lider ng politika ng Czech at mga opisyal ng Aleman na kumokontrol sa bansa. Ang kanyang pagiging malapit sa mga makapangyarihang personalidad ay hindi nakaligtas sa pansin ng publiko. Isang malinaw na halimbawa ng ito ay ang kanyang relasyon kay Karl Hermann Frank, na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa ilalim ng protektorado at kalaunan ay ipinatay dahil sa mga krimen sa digmaan. Upang manatili sa industriya ng pelikulang Aleman, pumayag si Barova na alisin ang suffix na ova sa kanyang apelyido. Tinanggap na lamang ang pangalan na Baar. Bagamat ang kanyang koneksyon sa kolaborasyon ay nakatulong upang magpatuloy siya sa paggawa ng pelikula sa isang panahon, binawasan ng digmaan ang produksyon ng pelikula. Dahil sa kakulangan ng mga pagkakataon sa pelikula, nagsimula siyang mag-explore ng teatro, nakakuha ng mga papel sa mga entablado ng Barandov at sa ilang pagkakataon sa National Theatre. Gayunpaman, hindi palaging maganda ang pagtanggap ng kritiko sa kanyang pagganap sa entablado na nagpapakita ng mga tagumpay at kabiguan ng kanyang artistikong karera. Ang pangkalahatang pagtanggap sa kanyang trabaho ay positibo, ngunit ang kanyang pagganap ay hindi naging kasing kahulugan ng pagiging pambihirang aktres sa larangan ng teatro. Sa kumpanya ni Karel Ghinsi, siya ay naglingkod bilang kahalili ng kanyang kapatid na si Zorka, na may mas mataas na talento sa entablado. Ang kanyang hinaharap sa teatro ay hindi tiyak at ang kakulangan ng mga oportunidad sa ilalim ng protektorado, kasama na ang pagbabawal na lumahok sa mga produksyon ng pelikulang Czech, ay nagdala sa kanya noong 1943 na maghanap ng bagong direksyon sa Italyang pinamumunuan ni Mussolini.
Sa kanyang unang pamamalagi sa Italia, iniwan niya ang kanyang marka sa industriya ng pelikula sa bansa sa pamamagitan ng 6 na pelikula na ginawa mula sa 1994 hanggang 1944. Muling naging malinaw ang kanyang kakayahan sa wika. Ayon sa testimonya ni Sidney na nag-analisa ng ilang bahagi ng kanyang filmography, sa La Fornarina, isa sa mga pelikula niya sa panahong iyon, kahit na hindi nakakabilib ang kanyang pagganap, ang kanyang kahusayan sa wikang Italyano nang walang aksento ay karapat-dapat sa pagkilala. Gayunpaman, nang magsimula ang mga alyadong tropa na mag-advance sa teritoryong Italyano, tumigil ang industriya ng pelikula at napilitan si Baarova na bumalik sa Praga. Ang kanyang aklat ng mga alaala na pinamagatang Huidas ay naglalarawan ng mga patuloy na paglipat na naging bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik, dumating ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagbabago ng rehimen sa Czechoslovakia ay nagdulot ng panganib sa kanyang katatagan. Inaasahan ang mga posibleng epekto, tumakas siya patungong Alemanya kasama ang aktor na si Hans Albers. Magkasama nilang isinagawa ang isang paglalakbay patungong Bavaria, dala ang kanilang mga gamit sa isang sasakyan, ngunit sila ay naharang ng mga Amerikano. Upang maiwasan ang mga paghihiganti, nagpanggap siya na may sakit sa pag-iisip at ipinasok sa isang sanatorium sa Munich. Noong Setyembre 1945, siya ay hiniling mula sa Praga at nang dumating siya ay ikinulong habang hinihintay ang paglilitis. Nakakapagtaka, hindi siya inakusahan ng mga krimen dahil sa kanyang koneksyon sa mga mataas na opisyal ng Nazi, kundi dahil sa isang reklamo ng espionage na isinampa ng direktor ng teatro na si Buil Perlich. Si Perlich, na dating ikinulong dahil sa pandaraya noong panahon ng protektorado, ay nahatulan sa bahagi dahil sa kanyang testimonya at tila naghahanap ng paghihiganti. Sa huli noong Disyembre 1946, ang aktres ay idineklara na walang kasalanan at pinalaya. Gayunpaman, ang kanyang paglahok sa industriya ng pelikula ng Alemanya sa panahon ng okupasyon ay nagdulot sa kanya ng pagbabawal na mag-arte sa Czechoslovakia at ang pagkawala ng kanyang paninirahan sa Praga dahil hindi nabayaran ang multa na ipinataw ng mga autoridad. Pagkatapos ng kanyang paglaya, nagpakasal siya kay Jan Kopecki, isang negosyante na may kaugnayan sa larangan ng teatro at pamangkin ng komunistang ministro ng panloob. Ang kanyang relasyon sa kanya ay maaaring nagkaroon ng impluensya sa bahagyang epekto ng kanyang nakaraan bilang isang kolaborasyonista sa kanyang buhay pagkatapos ng digmaan. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho siya kasama ang kanyang asawa sa mundo ng mga marioneta hanggang noong 1948 nang ipatupad ang rehimen ng komunismo, nag-emigra silang mag-asawa patungong Austria. Ang kanyang pag-exile ay nagdala sa kanya upang manirahan sa Argentina, Espanya at Italia kung saan muling binuhay ang kanyang karera. Nagtamo siya ng tagumpay sa 5 produksyon sa Italia, pumasok sa pelikulang Espanyol at pinalawak ang kanyang kakayahan sa mga wika. Sa teatro, nag-arte siya sa Austria at ilang beses sa Alemanya. Simula dekada 50, ang kanyang karera ay nakaranas ng muling pagsikat. Mula 1956 hanggang 1957, naging bida siya sa 7 pelikula sa Espanyol. Noong 1956, tinapos niya ang kanyang kasal kay Pecki at noong 1970, nagpakasal siya kay Kurt Londwall, isang ginekolohista na pumanaw 3 taon pagkatapos. Sa mga dekada 60, ang kanyang presensya sa pelikula ay humina at halos tuluyang nawala, maliban sa isang maikling papel sa pelikulang Ang Mapait na Luha ni Petra von Kant na idinirect ni Rainer Werner Fassbinder. Noong 1979, lumahok siya sa dokumentaryong Ang Mga Babae ni Hitler na naging huling pagkakataon niyang magpakita sa pelikula. Si Lida Baarova ay pumanaw noong 2000 sa Salzburg sa edad na 85. Isang nakakatuwang anekdota ang nagpapakita ng kanyang epekto sa buhay ni Joseph Goebbels. Nang malapit na ang pagtatapos ng digmaan, nagdesisyon ng ministro ng propaganda na sirain ang kanyang personal na archive.
Ayon sa kanyang katulong, si Bonhorno, habang binabaybay ang isang koleksyon ng mga litrato, tumigil siya sa isang partikular na larawan at sumigaw, "Ito nga ay isang maganda at kaakit-akit na babae." Habang tinitingnan ang larawan, nakilala ng katulong ang mukha ng aktres. Pinagmasdan ito ni Goebbels ng ilang segundo, pinunit ito sa mga piraso at itinapon sa apoy, sabay sabing, hayaan itong magsunog kasama ng lahat ng iba pa. Markado ng digma ang mga anak ng mga sundalo ng Alemanya. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, maraming kababaihan sa Belgium ang nakipagrelasyon sa mga sundalo ng Wehrmacht na nagresulta sa pagsilang ng libu-libong mga bata. Tinawag silang mga anak ng digmaan dahil ang kanilang pag-iral ay isang direktang epekto ng salungatan. Karamihan ng mga relasyong ito ay hindi pilit, kundi bunga ng mga tunay na damdamin sa pagitan ng magkasama. Kabaligtaran ng nangyari sa unang digmaang pandaigdig kung saan naghasik ng takot ang mga Aleman sa mga sibilyan sa ikalawang okupasyon, nakatanggap ang mga sundalo ng mga utos na tratuhin ang mga lokal na mamamayan ng may respeto. Mahigpit na pinaparusahan ang mga pang-aabuso at pag-atake laban sa mga kababaihan. Hindi pinapayagan ang mga sundalo na magpakasal sa mga kababaihan mula sa mga nasakop na teritoryo, kaya't marami sa mga relasyong ito ang nanatiling lihim. Dahil walang posibilidad na magpakasal, nanatiling nag-iisa ang mga kababaihan at sa maraming kaso nauurong at naiiwan ng lipunan. Ang ilan ay nagpasya na iwan ang kanilang mga anak sa mga institusyon o ipagkaloob sila sa mga ampunan sa pag-asang maiwasan ang pagtanggi at makabalik sa isang normal na buhay. Ang iba, sa kabila ng panlipunang pagkamali at mga paghihirap sa ekonomiya, pinili na palakihin ang mga ito mag-isa. Maraming ina ang nagdesisyong itago ang pinagmulan ng kanilang mga anak. Ang mga tanong mula sa mga bata, madalas na sanhi ng kuryosidad o mga komento mula sa iba, ay nagdudulot ng pag-alala sa isang masakit na kwento. Ang katotohanan tungkol sa kanilang pinagmulan ay kadalasang natutuklasan lamang sa kanilang pagdadalaga o pagiging adulto. Habang ang ilan ay nakatagpo ng kanilang mga magulang, ang iba ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala man lang ang kanilang ina o ama. Sa mga Olanda, ipinakita ng mga investigasyon na humigit kumulang na 140,000 kababaihan ang nakipag-ugnayan sa mga Aleman mula noong 1400 at 40 hanggang 1944. Mula sa mga relasyong ito, ipinanganak ang mga anak na nasa pagitan ng 13,000 at 15,000 na lumaki sa isang mapanghamong kapaligiran. Hindi lang sila naging biktima ng pagtanggi at pambabastos, kundi nakaranas din ng mga balakid sa burokrasya na nagpapahirap sa kanila na makahanap ng trabaho at pagkakataon. Ang kanilang mga ina na tinawag ng may pang-aalipusta na Moffen-Maiden, mga batang babae ng mga Aleman, ay hindi rin nakatagpo ng kapayapaan matapos ang digmaan. Ang ilan ay dinala sa mga hukuman at ipinjail o ipinadakip sa kanilang bahay. Ang iba ay ipinadala sa mga kampo ng paggawa dahil itinuring silang mga traidor. Ang ilan naman ay nakatakas patungong ibang bansa, dala-dala ang kanilang mga anak. Ang kaso ni Mika Dederich ay isang halimbawa ng ganitong katotohanan. Anak siya ng isang ina mula sa Olanda at isang ama mula sa Alemanya, ipinanganak sa Alemanya habang ang digmaan ay patuloy pa. Ang kanyang ama na malubhang nasugatan ay nawalan ng paningin at ang pamilya ay nanirahan sa bahay ng mga lolo't lola niya sa ama. Noong 1947, pumanaw ang kanyang ama, kaya't nagdesisyon ang kanyang ina na bumalik sa Olanda kasama siya. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Ang pagtawid sa Alemanyang winasak ng digmaan ay tumagal ng 3 araw at nang makarating sila sa hangganan, nakatagpo sila ng bagong problema, ang pagtanggi dahil sa kanilang pinagmulan na Aleman. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay ang mag-ina na makatawid ng legal sa hangganan at nakapagtatag ng buhay sa Amsterdam. Sa bagong syudad na ito, muling nagpakasal ang ina ni Monica sa isang mamamayang Olandes, iniwan ang kanyang nakaraang buhay. Sa mga taon ng paglaki ng bata, dumaan siya sa mga bakasyon kasama ang kanyang mga lolo at tita mula sa ama.
hanggang sa naging napakabigat na pasanin ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng mga pagsubok na itago ang kanyang mga ugat na Aleman, nakaranas siya ng pang-aapi sa paaralan at nahirapan sa mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang ama. Dahil sa presyon, pinili ni Monica na manahimik upang maprotektahan ang kanyang emosyonal na katatagan. Noong 2006, nagdesisyon siyang ilahad ang kanyang kwento sa pamamagitan ng isang libro na pinamagatang Ang Sinumang Ginugupitan ay Dapat Tumahimik, kung saan inusisa niya ang realidad ng mga kababaihang nakipag-ugnayan sa mga sundalong Aleman noong digmaan at ang mga anak na ipinanganak mula sa mga relasyong iyon. Sa ganitong paraan, tinatanong ng libro ang isang mahalagang ideya. Bakit kailangang pasanin ng mga inapo ng mga itinuturing na kalaban ang kasalanan ng digmaan? Samantala, si Gerlinda Schielen, anak ng isang ina mula sa Flandes at isang sundalong Aleman, ay lumaki sa isang kapaligirang nagsasalita ng Pranses. Noong 2007, naging mas matindi ang kanyang paghahanap ng mga sagot ng ibunyag ng kanyang ina na matanda na ang pangalan ng kanyang ama, si Carl. Sa kanyang akdang Ang Batang Kuko, ipinanganak ng kalaban 1940 to 1945, ikinukwento ng may akda ang takot ng kanyang mga lolo't lola sa tuwing malalaman nilang ang kanilang apo ay anak ng isang Aleman. Mula sa Leuven, naranasan nila ang unang digmaang pandaigdig at nasaksihan ang pagkawasak ng kanilang lungsod dahil sa mga mananakop. Alam nila kung paano tinatrato ang mga anak na ipinanganak ng mga kababaihang naging biktima ng mga sundalo ng kalaban at kaya't natatakot sila para sa kapalaran na naghihintay sa kanilang anak na babae at ang bata. Ang librong ito ay nagtipon ng 70 testimonya mula sa mga batang Belgian na nakaranas ng digmaan at sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob na isalaysay kung paano sila itinakwil sa buong buhay nila. Sa maraming kwento, ang mga anak ay inilalarawan ng kanilang mga biological na magulang nang may pag-asa na balang araw ay iligtas sila mula sa matinding realidad na kanilang pinagdadaanan, ngunit sa karamihan ng mga kaso, ang pag-asang iyon ay naglaho. Ang tanong na bumangon mula sa akda ay malinaw. Talaga bang itinuring ng mga kababaihang Belgian ang mga Aleman bilang mga mananakop at kalaban? Batay sa mga interview na isinagawa ni Schielen, tila iba ang sagot. Sa maraming pagkakataon, sa halip na ituring silang mga api, inilalarawan nila ang mga Aleman bilang mga batang lalaking kaakit-akit, may mga magalang na ugali at nakasuot ng malinis na uniforme, isang bagay na taliwas sa kalupitan at kulang na kabutihang loob ng mga lokal na kalalakihan. Sa ilalim ng parehong tema, ang kaso ng isa sa mga awit ng ABBA at isang kontrobersyal na eksperimento sa Noruega ay nagbigay liwanag sa ibang anggulo ng kwentong ito. Noong Nobyembre 15, 1945, ipinanganak si Anni-Frid Lyngstad, 6 na buwan matapos magtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahong iyon, ang mga tropa ng Ikatlong Reich ay umatras mula sa Noruega matapos nilang sakupin ang bansa sa loob ng 5 taon. Ang kanyang ina, isang batang dalaga na si Sini, ay pinalaki siya ng mag-isa habang nahaharap sa pagtanggi mula sa kanilang komunidad sa Björkhusen. Para sa mga tao sa kanilang bayan, siya at ang iba pang kababaihan na nakipagrelasyon sa mga sundalong Aleman ay tinuring na mga traidor. Ngunit ang tanging kasalanan niya ay ang umibig sa edad na 16 kay Alfred Hasse, isang sundalo ng Wehrmacht. Mula sa relasyong iyon ipinanganak si Anni-Frid na bahagi ng isang proyektong Nazi na tinatawag na Lebensborn na pinangunahan ni Heinrich Himmler. Layunin ng proyektong ito na itaguyod ang pagpaparami ng mga bata na may mga aryan na katangian. Hinihikayat ang mga sundalo na magkaroon ng anak sa mga kababaihang itinuturing na angkop sa lahi. Hindi lang ito isinagawa sa Alemanya, kundi pati na rin sa mga nasakop na teritoryo. Sa Noruega, si Sini, na nag-iisa at nasa kahirapan, ay bininyagan ang kanyang anak na si Anni-Frid Lyngstad. Dekada matapos nito, kikilalanin siya ng buong mundo bilang si Frida,
isa sa mga iconic na boses ng ABBA. Ang nakalimutang nakaraan ni Frida, isang buhay sa pagitan ng pagkakatapon at kasikatan. Ang ina ni Annie Frid Lyngstad ay nagdanas ng mga taon ng paghihirap at pagtanggi mula sa kanyang komunidad. Ipinapalagay na ang kanyang pagbubuntis ay bunga ng isang simpleng pagpapalitan ng pagkain, ngunit ang katotohanan ay iba. Siya ay malalim na umiibig sa isang batang sundalo mula sa Alemanya na nagngangalang Alfred Haase. Gayunpaman, nang magtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay nawala ng walang bakas at hindi na siya nakabalik pa upang malaman ang kanyang kalagayan. Matapos ang pagkatalo ng nasyonalismo, umabot sa matinding antas ang galit laban sa mga inapo ng mga sundalong Aleman. Ang mga psychologist mula sa Noruega na itinalaga ng gobyerno upang suriin ang kalagayan ng mga anak ng mga sundalong ito at ng kanilang mga ina ay naglabas ng isang nakakalungkot na ulat. Ang mga kababaihang nakipagrelasyon sa mga kalaban ay itinuturing na mga tao na may mababang intelektual na kakayahan, may problema sa pakikisalamuha sa lipunan at may mga pagkaantala sa mental. Si Annie Frid ay isa sa humigit kumulang 12,000 batang ipinanganak sa Noruega sa ilalim ng programang Lebensborn, isang planong nilikha ng mga Nazi upang itaguyod ang pagdami ng lahing Aryano. Gayunpaman, ang pagbagsak ng Ikatlong Reich ay nagdulot ng pagkansela ng proyektong ito. Bilang resulta, libu-libong mga bata ang ikinulong sa mga ospital na psychiatric habang marami pang iba ang pinatalsik kasama ang kanilang mga pamilya na inakusahan ng pagiging banta sa hinaharap ng bansa. Matapos ang 2 taon ng mga pang-aapi at pagkakait, nagdesisyon si Sini Lyngstad na tumakas kasama ang kanyang anak. Kasama ang kanyang ina, si Artie, nag-emigrate sila patungong Sweden upang maghanap ng bagong simula, malayo sa mga anino ng nakaraan. Sa kasamaang palad, pumanaw ang ina ni Frida ilang buwan pagkatapos nilang lumipat. Bagamat ang kanyang kamatayan ay ipinagpapalagay na dulot ng kakulangan sa kidney, ang mga nakakakilala sa kanya ay nagsasabing ang kalungkutan at pag-abandona ay nag-ambag sa kanyang paglala. Ang pagpapalaki kay Frida ay nasa mga kamay ng kanyang lola, si Artie, isang dedikadong babae na nagpasigla sa kanyang pagmamahal sa musika. Sa kabila ng limitadong kita bilang isang mananahi, nakabili siya ng piano na may installment upang matulungan ang kanyang apo na ipagpatuloy ang kanyang talento. Ang kanyang dedikasyon ay nagbunga ng mabilis. Sa edad na 16, ipinakita ng batang babae ang matinding tiwala sa sarili sa entablado. Ang kanyang boses ay bumighani sa lahat at nagsimula nang dumating ang mga oportunidad. Dahil sa kanyang karisma at husay sa pagkanta, siya ay nadiskubre ng industriya ng musika ng Sweden at nagsimulang sumikat sa mga patimpalak sa telebisyon. Mula sa pagkabata, naniwala si Frida na ang kanyang ama ay namatay sa isang shipwreck at hindi niya alam ang pinagmulan ng programang Lebensborn. Gayunpaman, habang tinatangkilik ang tagumpay sa ABBA at nakikisalamuha sa kanyang romansa kay Benny Andersson, isang German na tagahanga ang nagsabi sa kanya ng isang nakakagulat na lihim, buhay pa ang kanyang ama. Si Alfred Haase na nagbuo ng ibang pamilya sa Alemanya at nagtrabaho bilang isang panadero ay pumayag na makipagkita sa kanya. Si Benny ang nag-asikaso ng kanilang pagkikita. Subalit, ang inaasahang muling pagkikita ay hindi tulad ng inaasahan ni Frida. Ang relasyon niya sa kanyang ama ay hindi kailanman naging matatag. Bagamat ang balita ay ikinagulat niya, ipinakita ng panahon na ang pagkikita ay wala ng iba kundi isang formalidad. Sa kalagitnaan ng emosyonal na krisis, nagsimulang humina ang relasyon nila ni Benny. Sa kabila ng suporta mula sa kanilang 2 anak, ang kalungkutan ay nagdulot sa kanya ng malalim na depresyon. Sa paglipas ng panahon, muling nakita ni Frida ang kanyang ama sa ilang pagkakataon, ngunit hindi siya kailanman nakapagbuo ng isang malalim na koneksyon sa kanya. Hindi ko siya kayang mahalin na parang naroroon siya sa aking pagkabata, ipinahayag niya sa isang panayam. Pumanaw si Alfred Haase noong Pebrero 23, 2009 nang hindi nagkaroon ng tunay na relasyon sa kanyang anak.
Sinikap ni Frida na kalimutan ang mga sugat ng kanyang pagkabata at pinili ang katahimikan patungkol sa kanyang nakaraan. Noong 1981, matapos ang kanyang diborsyo kay Benny, nagpakasal siya kay Prinsipe Heinrich Russo-Royce von Plauen, isang kasapi ng royal na pamilya ng Alemanya. Ang kasal na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa maharlikang lipunan at makuha ang titulong kanyang kamahalan, ang Prinsesa Anni-Frid Royce, Countess ng Plauen. Ang mga ina ng kalaban sa pagitan ng proteksyon at pagtanggi. Ang mga autoridad ng Nazi ay nagpataw ng mahigpit na kontrol sa kanilang mga sundalo, pati na rin sa kanilang personal na buhay. Bilang bahagi ng kanilang pagmamasid, namahagi sila ng mga pamamaraan ng kontrasepsyon upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, at nagtatag sila ng mga prostibularyo sa mga teritoryong nasakop upang ayusin ang buhay sexual ng mga militar. Sa kabila ng mga hakbang na ito, maraming kabataan sa harapan ang nakipag-ugnayan ng mga romantikong relasyon sa mga lokal na kababaihan, kadalasan bilang isang paraan ng paghamon sa ipinataw na disiplina o upang makahanap ng aliw sa kalagitnaan ng labanan. Ang emosyonal na epekto ng digmaan ay nagdulot na ang mga relasyon na ito ay hindi lamang mababaw, kundi isang pagsubok na maghanap ng kanlungan sa malalalim na damdamin sa gitna ng kaguluhan at pagkasira. Gayunpaman, ang pananaw sa mga ugnayang ito ay nagbago ng malaki depende sa sosyal at kultural na konteksto ng bawat bansa. Sa Noruega, halimbawa, kumalat ang paniniwala na ang mga anak ng mga amang Aleman ay may mga problemang mental. Ayon sa psychiatrist na si Orul Odegaard, na nag-aral sa maraming kababaihan na nakipagrelasyon sa mga sundalong Aleman, tinatayang na ang kalahati hanggang sa 60% ng mga batang ipinanganak sa ganitong kalagayan ay may mga diagnosis na may kinalaman sa pag-unlad ng kognitibo. Gayunpaman, ang mga konklusyong ito ay naapektuhan ng diskriminasyon at galit laban sa mga inapo ng mga mananakop. Sa maraming pagkakataon, ang mga bata ay ipinadala sa mga institusyong psychiatric at itinuring bilang mga tao na hindi kayang makisalamuha sa lipunan. Walang suporta o pangunawa, iniwan silang nakulong sa mga sentro ng pagkakakulong kung saan sila ay nagdanas ng mga masamang kondisyon. Sa Amsterdam, may mga ospital kung saan ang mga kababaihan na nakipagrelasyon sa mga sundalong Aleman ay maaaring manganak basta't maging kasapi sa Asosasyong Pambabae ng Nasyonal Sosyalistang Partido. Para sa mga Nazi, ang mga batang ipinanganak mula sa mga ina mula sa Belgium at Holland ay itinuturing na angkop upang maging bahagi ng lahing Aryano, kaya't pinapayagan silang manatili kasama ang kanilang mga pamilya o ipagkatiwala sa ampunan. Sa kabaligtaran, sa mga teritoryo ng silangang Europa, ang pamantayan sa pagpili ay ipinataw ng mga autoridad ng Nazi. Kung ang bata ay hindi tumugma sa mga pisikal na pamantayan, siya ay paghihiwalayin mula sa kanyang ina at ipagkakaloob sa ampunan. Ang diskriminasyon laban sa mga kababaihang ito ay hindi natapos sa pagsilang ng bata. Sa mga ospital sa Netherlands, halimbawa, ang ilan sa kanila ay tinatrato ng may paghamak at sa ilang mga maternity ward, naglagay sila ng mga placard na nagbabala sa mga doktor at nurse na kailangan nilang maghugas ng kamay pagkatapos mag-alaga ng mga pasyente na may kinalaman sa mga sundalong Aleman. Ang bilang ng mga kasal sa pagitan ng mga kalalakihang ito at ng kanilang mga kasamang kababaihang Olandes ay minimal. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga kababaihan ay nagpalaki ng mag-isa sa kanilang mga anak na humaharap sa pagtanggi mula sa lipunan at nagsisikap na magbigay sa kanila ng isang disenteng buhay sa kabila ng mga kahirapan sa ekonomiya at ang stigma na patuloy nilang nararanasan. Sa Amsterdam, ang institusyong Sint Hubertus ay nag-alaga ng maraming mga solong ina at kanilang mga anak. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan, nagtakda ito ng mahigpit na kondisyon upang tanggapin ang mga batang ipinanganak mula sa mga amang Aleman. Kinakailangan nilang itago ang kanilang pinagmulan at palitan ang kanilang apelyido ng isang bersyong Olandes upang maiwasan ang anumang koneksyon sa kanilang nakaraan.
Ipinakita ni Monica Diderich ang maraming kaso kung saan ang mga pangalan ng ilang bata ay binago o ipinagbawal. Sa ilang pagkakataon, kahit na ang isang ama ay nagnanais na legal na kilalanin ang kanyang anak, hindi siya binigyan ng karapatan upang isama ang kanyang apelyido sa rehistro ng bata. Ang tinatawag na mga anak ng kalaban ay itinuturing na isang hindi komportabling presensya, isang ebidensya ng nakaraan na mas piniling burahin ng lipunan. Dahil hindi sila ipinanganak sa loob ng isang lehitimong kasal, tinanggihan ang kanilang maraming karapatan na tinatamasa ng ibang mga bata. Kahit na sa kanilang mga sariling pamilya, hindi sila tinatrato ng pareho sa iba pang mga anak. Lumaki sila sa isang mabagsik na kapaligiran, minarkahan ng kahihiyan at pagtanggi mula sa kanilang sariling mga ina. Madalas silang gawing biro, pinapaluhod at tinatangi sa publiko at nakakaranas ng diskriminasyon. Isang mamamahayag ang kumuha ng testimonya mula kay DPR na nagkwento kung paanong ang kanyang pagkabata ay minarkahan ng isang kasalanan na hindi naman siya ang may kasalanan. Hinamak siya ng kanyang lola mula sa ina dahil siya ay inapo ng isang sundalong Nazi at paulit-ulit siyang pinarusahan ng mabagsik na naging kasiyahan para sa mga nakapaligid sa kanya, na tumatawa at palaging pinagtatawanan siya. Sa Alemanya, bago maipasa noong 1900, 69 ang isang batas ukol sa legal na estado ng mga batang ipinanganak sa labas ng kasal. Ang mga batang ito ay walang karapatan na magmana mula sa kanilang mga biolohikal na magulang. Hindi sila kinikilala bilang mga lehitimong inapo. Sa pagpasok ng batas noong 1970, ang mga ipinanganak pagkatapos ng 1949 ay nagkaroon ng karapatang ito. Gayunpaman, ang mga umabot na sa legal na edad bago ang petsang iyon ay naiwang hindi kasama. Ang takot sa mga posibleng kahilingan para sa mana ay nagdulot sa maraming mga pamilyang Aleman na iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga batang ito ng digmaan. Habang ang mga kamag-anak ay iniiwasan ang anumang koneksyon dahil sa takot na mawalan ng mga ari-arian, ang mga bata ay tanging umaasa lamang na makilala at mabawi ang identidad na kanilang nawala. Ang dugo ng kaaway, mga nawalang anak na naghahanap ng kanilang nakaraan. Dekada matapos ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mga inapo ng mga sundalong Aleman at mga kababaihang Pransesa ang nagsimula ng paghahanap sa kanilang mga pinagmulan. Sa loob ng mga taon, itinatago nila ang kanilang identidad, ngunit sa huli ay nagdesisyon silang ibahagi ang kanilang mga kwento at subukang hanapin ang mga magulang na hindi nila nakilala. Isang halimbawa ay si Delor Hoffman na noong 2005 matapos mailathala ang librong Mga Malaswang Bata ni Jean-Paul Picaper sa Le Figaro, nagpasimula ng pagtatag ng Samahang Puso ng Walang Hanggan sa Pransya. Ang organisasyong ito na may humigit kumulang 200 miyembro ay nagtitipon ng mga tao na ipinanganak mula sa mga Pransesang ina at mga sundalong Aleman, nagbibigay ng suporta sa muling pagtatayo ng kanilang nakaraan at sa proseso ng doble nasyonalidad na pinangangasiwaan sa pamamagitan ng Bundestag o ng Pambansang Asambleya. Isang pangunahing bahagi ng mga pagsisiyasat na ito ay ang tanggapan ng Alemanya sa Berlin na nag-iingat ng mga talaang militar mula pa noong 39 na taon. Tumatanggap ang sentrong ito ng mga 500 kahilingan taon-taon mula sa mga tao na nais matutunan ang kanilang ugat na Aleman. Si Chantal Leclerc, kalihim ng puso ng walang hanggan, ay anak din ng isang sundalong Aleman. Sa isang panayam, sinabi niya na ang paglaki nang hindi alam ang kanyang pinagmulan ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng kakulangan. Nagawa kong ikwento ang aking kwento, ngunit nakaraan na ang malaking bahagi ng aking buhay nang walang kasagutan. Bagamat para sa amin ay huli na, matutulungan namin ang iba na hindi maranasan ang parehong kalungkutan. Nais naming ang mga kasalukuyang dumaranas ng sitwasyong ito ay hindi makaramdam ng parehong kalungkutan.
Noong panahon ng post-digma, sinubukan ng Europa na burahin mula sa kolektibong memorya ang mga ugnayang romantiko sa pagitan ng mga sundalong Aleman at mga kababaihan sa mga nasakop na teritoryo. Ang opisyal na naratibo ay itinataguyod ang ideya na ang mga kababaihan ay dapat ibalik ang kanilang papel sa loob ng pamilya at ituon ang kanilang sarili sa pagiging ina. Sa maraming mga paglilitis ukol sa pakikipagtulungan sa kaaway, ang pangunahing akusasyon ay nauugnay sa mga emosyonal o sexual na relasyon na direktang konektado sa kontekstong pandigma. Nang palayain ng mga puwersang alyado ang mga nasakop na bansa, maraming kababaihan ang pinarusahan dahil sa kanilang ugnayan sa mga sundalong Aleman. Hindi lamang sila inakusahan ng pagtataksil sa kanilang bansa, kundi tiningnan pa ito bilang isang paglapastangan sa tradisyonal na modelo ng moralidad at katapatan. Sila ay pinahiya sa publiko, kinakalbo ang kanilang mga ulo, pinuputi, binubugbog at tinutukso habang pinapanood ng maraming tao na parang isang palabas. Ibinusisi ang iba't ibang mga dahilan kung bakit nakipagrelasyon ang mga kababaihan sa kaaway sa panahon ng digmaan. Bagamat maraming mga paliwanag ang ibinigay, ang pinakapayak at pinakamakatawid na dahilan, ang pag-ibig ay madalas na hindi pinapansin. Ang ilang mga lokal na kababaihan ay nagtatag ng mga ugnayan sa mga sundalong Aleman na mula sa mga matinding at mapanganib na relasyon hanggang sa mga panandaliang o mababaw na pagkikita. Sa ilang pagkakataon, sila ay inosente o impulsibo, habang sa iba naman ay nagresulta ito sa mga mapanganib o dramatikong sitwasyon. Gayunpaman, ang kasaysayan ay iniwan sa limbo, ang mga ugnayang ito pati na rin ang mga inapo na ipinanganak mula rito. Para sa marami sa mga batang ito, ang kanilang pagkabata ay minarkahan ng mga paghihirap na nag-iwan ng pangmatagalang emosyonal na mga bakas. Ang ilan ay ibinilin sa mga bahay ampunan, habang ang iba naman ay lumaki sa mga tahanan kung saan itinuturing silang isang alaala ng kahihiyan at pagtanggi ng lipunan. Ang mga ina na nagpalaki sa kanila ng mag-isa ay nakipaglaban sa patuloy na mga balakid, nakaranas ng hindi pagkakapantay-pantay at kaaway dahil sa kanilang relasyon sa mga tinuring na kaaway. Kahit na may mga pagsusumikap upang burahin mula sa kolektibong alaala ang mga kaganapang ito matapos ang pagpapalaya, lalong lumalabas ang mga testimonya ng mga tinawag na mga anak ng digmaan. Ngayon maraming tao ang nagsisikap na muling buuin ang kanilang identidad at malagpasan ng isang stigma na hindi naman nila karapat-dapat. Ang episodyong ito na nagkaroon ng malalim na epekto sa buong Europa sa panahon ng digmaan ay nagpapakita ng komplikasyon ng mga pangyayari na pumapalibot sa mga kababaihang ito at kanilang mga anak. Ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi lamang nag-iwan ng mga sugat sa mga larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa buhay ng libu-libong kababaihan na pinarusahan dahil sa kanilang ugnayan sa mga sundalong Aleman. Pagkatapos ng pagpapalaya, ang pangangailangan para sa pambansang muling pagtatayo ay nagdulot ng isang alon ng paghihiganti, kung saan ang galit ng nakararami ay naituro sa mga inakusahan ng horizontal na kolaborasyon. Sa pamamagitan ng pagkalbo ng ulo, mga pampublikong kahihiyan at karahasan, sinubukan nilang burahin ang anumang bakas ng isang bagay na itinuturing na isang paglapastangan sa pambansang identidad. Ang mga kababaihang ito na sa maraming pagkakataon ay naghanap lamang ng pagmamahal o seguridad sa panahon ng digmaan ay naging mga target ng isang lipunang humihingi ng parusa. Walang pakialam kung ang kanilang relasyon sa mga sundalo ay bunga ng pagmamahal, pangangailangan o kahit na pamimilit. Ang resulta ay pareho, ang pagtanggi at pagbabalikwas. Ang ilan ay nakapagpatuloy ng buhay sa ilalim ng pagkawala ng identidad, habang ang iba ay nanatiling minarkahan magpakailanman ng kahihiyan at pang-uusig. Ang mga anak na ipinanganak mula sa mga ugnayang ito ay dumaan sa kaparehong kapalaran. Sa mga bansa tulad ng Norwega, Belgium at mga Netherlands,
Ang mga batang ito ay tiningnan bilang isang mantsa sa kasaysayan ng postdigma. Ang ilan sa kanila ay ipinasok sa mga institusyong psychiatric, habang ang iba ay tinanggalan ng kanilang identidad at pinilit na itago ang kanilang pinagmulan upang makapag-ugnay sa lipunan. Ang ideya na ang dugong Aleman ay nagpapahiwalay sa kanila ay nagdulot ng diskriminasyon, pang-aabuso at pag-deny ng mga pangunahing karapatan. Ang mga kwento tulad ng kay Annie Fried Lyngstad na kailangang itago ang kanyang nakaraan upang makabuo ng isang karera sa musika, o ang kay Gerlinda Schielen na nakipaglaban para mabawi ang kanyang identidad at ang iba pang mga anak ng digmaan, ay nagpapakita ng bigat ng stigma. Kasabay nito, ang mga tao tulad ni Lida Baarova ay nagpapakita kung paanong ang ugnayan sa rehimen ng Nazi ay maaaring magdulot ng isang hatol na habambuhay, anuman ang personal na intensyon. Habang lumilipas ang mga taon, ang ilan sa mga anak na ito ay nagsimula ng paghahanap ng mga sagot. Sinusubukang buuin muli ang kanilang kasaysayan at hanapin ang mga magulang na hindi nila nakilala. Ang samahang puso ng walang hanggan at mga talaang militar ay naging mga susi sa prosesong ito na nagpapahintulot sa mga inapo ng mga sundalong Aleman na matutunan ang kanilang pinagmulan. Gayunpaman, ang kolektibong alaala ay patuloy na nagdadala ng bigat ng isang katarungan na, sa maraming kaso, ay naging kahalintulad ng paghihiganti. Ang kapalaran ng mga kababaihang ito at kanilang mga anak ay nagpapakita ng isang hindi komportabling realidad. Sa postdigma, ang moralidad ay naging isang sandata ng parusa.